Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, naisip mo ba ang tungkol sa mga nakatagong sulok ng kasaysayan, ang mga bulong ng nakalimutan na mga teksto? Ngayon, sinisiyasat namin ang isang misteryo na umalingaw-ngaw sa mga siglo, isang libro na napakalakas sa mga pag-angkin nito, na sinasadya itong tinanggal mula sa mismong Biblia, ang Aklat ng Jubilees. Bakit ang aklat na ito, isang teksto na nag-aangkin ng banal na inspirasyon, isang direktang linya sa lupain ng celestial, bakit ito pinatahimik? Bakit nakalimutan? Ang sagot, ang aking mga kaibigan, ay komplikado at kamanghamanghang tulad ng libro mismo. Malalaman namin ang mga lihim na hawak nito, ang kapangyarihan na ginagamit nito, at ang mga dahilan sa likod ng sinasadyang pagtanggal nito mula sa sagradong kanon. Ang pagtuklas ng mga fragment ng Aklat ng Jubilees sa mga Dead Sea Scrolls sa Qumran Caves noong 1947, isang panahon ng matinding kaguluhan, ang panahon ng Asmonin, sa paligid ng 160 BC ay isang seismic event sa biblical na iskolar. Ito ay hindi lamang ilang maalikabok na scroll, ito ay isang teksto na nang-ahas na muling isulat ang kasaysayan mismo, isang teksto na nagsasabing ang tunay na Genesis, ang tunay na paglabas, ay nagdidikta kay Moises hindi lamang sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng isang anghel, sa Mount Sinai, tulad ng tinawag na Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, isang direktang komunikasyon mula sa mga kalangitan. Ito ay hindi lamang makasaysayang account, ito ay isang salaysay na kalangitan, isang banal na inorden na pagkakasunod-sunod, isang kosmikong kalendaryo, at, potensyal, isang mapanganib na hamon sa itinatag na awtoridad. Isipin, kung gagawin mo, isang libro na matapang na iginiit na hawak nito ang tunay na timeline ng paglikha, isang timeline sa mga logro sa tinanggap na bersyon. Ang aklat na ito, ang Aklat ng Jubilees, ay nagtatanghal ng isang 364 na araw na kalendaryo ng solar, na naiiba sa kaugalian ng lunar na ayon sa kaugalian na sinundan sa Hudaismo. Ang pagkakaiba na ito ay hindi lamang isang bagay ng mga petsa, ito ay isang pangunahing hamon sa napakaritmo ng sagradong oras, na nagmumungkahi na ang mga itinatag na kapistahan, ang mga banal na araw, ang mismong istruktura ng pagsunod sa relihiyon, ay maaaring masira. Ito lamang, ang aking mga kaibigan, ay sapat na upang gawin ang mga itinatag na kapangyarihan ng nanginginig. Ang Aklat ng Jubilees ay hindi nahihiya sa mga masasamang pag-angkin. Pinag-uusapan nito ang dalawang paghahayag na ibinigay kay Moises sa Sinai, ang pampublikong paghahayag ng 10 utos, at isang lihim, bulong na paghahayag, na nakasulat sa mga celestial tablet, isang nakatagong karunungan na ipinahayag lamang sa isang piling ilang. Ang lihim na paghahayag na ito, ang kaalamang makalangit na ito, ay naglalaman ng mga detalye na iling ang mga pundasyon ng itinatag na pagkakasunod-sunod ng relihiyon. It details a hierarchy of 4 orders of angels, expands on the enigmatic tale of the Nephilim, those giants born of unions between the sons of God and the daughters of men, and rewrites key narratives from Genesis, revealing secrets about Cain's wife, and the marriages between siblings in the early days of humanity, acts intended, according to the text, to preserve the human race. Sinasabi pa nito na ang Hebreo ay ang orihinal na wika ng langit, na naguhula ng pagkalito ng mga wika sa Tower of Babel. Hindi lamang ito ibang bersyon ng kwento, ito ay isang radikal na muling pag-iinterpretasyon ng paglikha, isang rebisyon ng kosmiko na naghahamon sa mismong tela ng tinanggap na kasaysayan at teolohiya. Ang mahigpit na mga batas ng kadalisayan ng libro, ang matatag na pagbabawal nito laban sa pakikipag-ugnay sa mga hentil, ang sobrang mahigpit na mga regulasyon tungkol sa conjugal intimacy, lahat ay tumuturo patungo sa isang ideolohiyang separatista, isang radikal na diskarte sa kabanalan na magiging malalim na hindi nakakagulo sa mga nasa kapangyarihan. Ang mga implikasyon ay napakalayo, nagbabanta na itaas ang itinatag na pagkakasunod-sunod ng relihiyon at panlipunan. Sa makatuwid, ang pagsugpo sa aklat na ito, ay hindi lamang isang gawa ng censorship, ito ay isang kinakalkula na hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan, upang mapangalagaan ang awtoridad ng pagkasaserdote at mga konseho na ang mga interpretasyon ng mga sagradong teksto ay hinamon. Ang Aklat ng Jubilees, sa katapangan nito, ay nagbanta na muling isulat ang napakasalaysay ng kapangyarihan mismo. At sa gayon, ang libro ay pinatahimik. Ang pagkakaroon nito ay naibalik sa mga bulong, sa mga fragment na natuklasan ng mga siglo mamaya, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan nito.
Ngunit ang muling pagdiskubre nito, ang muling pagpapakita nito sa modernong mundo, ay marahil ay mas makabuluhan. Ang mga fragment na natagpuan sa Qumran, ang mga mahalagang piraso ng isang nakalimutan na teksto, ay kumakatawan sa isang pagkabagabag ng katahimikan, isang muling paglitaw ng isang salaysay na pinigilan para sa millennia. Ito ay hindi lamang isang pag-usisa sa kasaysayan, ito ay isang makapangyarihang paalala na ang katotohanan, kahit na pinigilan, ay may isang paraan upang makahanap ng paraan pabalik sa ilaw. Pag-isipan nito, isang teksto na nang ahas na muling isulat ang Genesis, upang mag-alok ng mga alternatibong paliwanag para sa mga kaganapan na itinuturing na pundasyon sa Hudaismo at Kristyanismo. Ito ay hindi lamang isang bagay ng magkakaibang mga interpretasyon, ito ay isang kumpletong shift ng paradigma. Ang aklat ng Jubilees ay hindi lamang nag-aalok ng ibang pananaw, inilahad nito ang isang karibal na kosmolohiya, isang nakikipagkumpetensya na salaysay ng paglikha at lugar ng sangkatauhan sa loob nito. Isipin ang mga implikasyon para sa mga may kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang kontrol sa itinatag na salaysay sa relihiyon. Ang kanilang awtoridad, ang kanilang napakalihay-timo, ay direktang hinamon. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng mga assertions ng libro tungkol sa mga hierarchies ng anghel. Ang itinatag na pag-unawa sa relihiyon ng mga anghel, ang kanilang mga tungkulin, at ang kanilang kaugnayan sa sangkatauhan, ay biglang komplikado, pinayaman, at potensyal na napatunayan ng aklat ng mga detalyadong paglalarawan ng Jubilees ng 4 na natatanging mga order, bawat isa ay may sariling mga pag-andar at responsibilidad. Hindi ito isang simpleng karagdagan sa umiiral na lore, ito ay isang kumpletong pag-overhaul ng anghel na kaharian, na potensyal na nakakaimpluwensya sa mga pangunawa ng banal na interbensyon at ang mismong likas na katangian ng makalangit na kapangyarihan. At ang Nephilim, ang mga higanteng ito, ang mga supling ng mga banal na nilalang at mortal na kababaihan, ay kumakatawan sa isang malalim na hamon sa itinatag na mga teolohikal na mga frameworks. Ang account ng aklat ng Jubilees, na naiiba ng malaki mula sa mas misteryosong mga parunggit sa Genesis, ay nagtatanghal ng isang detalyado at hindi mapakali na larawan ng mga nilalang na ito, ang kanilang epekto sa sangkatauhan, at ang kanilang tunay na kapalaran. Hindi ito isang simpleng pag-embel ng isang misteryo sa Biblia, ito ay isang reimagining ng mismong pinagmulan ng mga problema ng sangkatauhan, isang mungkahi ng isang kosmikong salungatan na may malalayong mga kahihinatnan. Ang diin ng libro sa mga batas ng kadalisayan at ang mahigpit na mga regulasyon tungkol sa pakikipag-ugnayan sa lipunan ay higit na nagtatampok ng radikal na kalikasan nito. Ang mahigpit na paghihiwalay mula sa mga hentil, ang masusing mga patakaran na namamahala sa mga relasyon sa pag-aasawa, lahat ay tumuturo patungo sa isang lubos na paghihigpit at eksklusibong pamayanan, isang pamayanan na nakatayo sa kaibahan ng mas maraming likido at hindi gaanong mahigpit na tinukoy na mga istrukturang panlipunan sa oras. Ang ideolohiyang separatista na ito, ang hindi kompromiso na hangarin na ito ng kabanalan, ay isang direktang hamon sa umiiral na mga istruktura ng kuryente, na potensyal na mapapabagsak ang itinatag na kaayusang panlipunan at ang mga mekanismo ng kontrol. Ang aklat ng Jubilees, sa pinigilan nitong pag-iral, ay nagiging isang simbolo ng paglaban, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng mga alternatibong salaysay. Ang muling pagdidiskubre nito, ang mga fragment nito na hindi nakuha mula sa mga sans ng Qumran, ay kumakatawan hindi lamang isang makasaysayang mahanap ngunit isang malalim na hamon sa mismong paniwala ng isang isahan, monolithikong katotohanan. Pinipilit natin itong tanungin ang mga salaysay na tinatanggap natin bilang hindi mababago, upang isaalang-alang ang posibilidad ng mga pinigilan na tinig, ng mga alternatibong pananaw na sinasadyang pinatahimik upang mapanatili ang kapangyarihan. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang kasaysayan, tulad ng mismong lupain mismo, ay maaaring humawak ng maraming mga lihim, marami pang hindi mabilang na mga kwento, na naghihintay na may honored at muling may interpret. Ang katahimikan na nakapalibot sa aklat ng Jubilees sa loob ng maraming siglo ay nagsisilbi lamang upang palakasin ang kapangyarihan nito ngayon, sa modernong panahon, kung saan nagpapatuloy ang paghahanap para sa katotohanan, walang pasubali, hindi nagpapatawad, at sa huli, may pag-asa. Ang mismong kilos ng pagsugpo sa naturang teksto ay nagsisilbi lamang upang i-highlight ang subversive potential nito. Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, ng kontrol, ng walang hanggang lakas ng mga ideya na hamon ang status quo. At iyon, ang aking mga kaibigan,
ay isang aralin na nagkakahalaga ng pag-iisip. Ang mga implikasyon ng pinigilan nitong pag-iral, ang fragment na kaligtasan nito, at ang panghuling rediscover nito ay patuloy na nag-ripple sa pamamagitan ng mga alon ng pag-aaral sa relihiyon at makasaysayang, na pinipilit sa amin na muling isaalang-alang ang mga itinatag na salaysay at ang mga puwersa na hinahangad na patahimikin sila. Isaalang-alang ang kontekstong panlipunan ng aklat ng Jubilees. Ang paglikha nito, malamang sa loob ng pamayanan ng Qumran, ay nagsasalita ng dami tungkol sa mga pagkabalisa at adhikain ng isang pangkat na nagsusumikap para sa kadalisayan at paghihiwalay sa isang mundo na kanilang napansin na lalong tuwoli. Ang masusing pagsunod sa taon ng Jubilee, isang konsepto na sentro ng libro, ay kumakatawan hindi lamang isang pagsunod sa relihiyon ngunit isang malakas na pahayag sa lipunan at pang-ekonomiya. Isipin ang mga implikasyon ng isang lipunan na pana-panahong pag-reset ng mga utang nito, muling pamamahagi ng lupa, at pag-aalaga ng isang pakiramdam ng responsibilidad ng komunal. Ito ay isang radikal na pag-alis mula sa umiiral na mga istrukturang socio-economic ng oras, isang vision ng utopian marahil, gayunpaman isa na hinamon ng mismong mga pundasyon ng akumulasyon ng kapangyarihan at yaman. Ang detalyadong mga tala-arawan ng libro, na maingat na sumusubaybay sa mga linya pabalik kay Adan, ay sumasalamin sa isang malalim na pag-aalala sa pagkakakilanlan at pagiging lihay-timo. Ang masidhing focus na ito sa mga ninuno ay binibigyang diin ang pagnanais ng komunidad na maitaguyod ang sariling natatanging pagkakakilanlan, hiwalay at higit na mataas sa nakapalibot na populasyon. Ito ay isang malakas na pagsasaalang-alang ng pagpapahiwatig sa sarili sa harap ng mga panlabas na panggigipit, isang paraan ng pagtatayo ng isang cohesive at pinag-isang pagkakakilanlan ng grupo sa gitna ng isang dagat ng magkasalungat na paniniwala at kasanayan. Ang diin na ito sa linya ay nagsilbiring palakasin ang kanilang pag-angkin sa kalinisan ng relihiyon, isang paghahabol na madalas na ginagamit upang bigyang katwiran ang kanilang paghihiwalay sa lipunan at pampulitika. Bukod dito, ang apocalyptic vision ng libro, ang paglalarawan nito ng isang umuusbong na salungatan sa kosmiko, ay hindi dapat tanggalin bilang pantasya lamang sa relihiyon. Sinasalamin nito ang tunay na mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan ng isang pangkat na naninirahan sa ilalim ng Roman rule, isang pangkat na nakikipag-ugnay sa mga panggigipit ng assimilation at ang patuloy na banta ng pag-uusig. Ang apocalyptic na imahe ay nagsilbi bilang isang malakas na tool para sa pagpapalakas ng moral, na nagbibigay ng pag-asa at isang pakiramdam ng layunin sa harap ng kahirapan. Nag-alok ito ng paliwanag para sa pagdurusa at kawalan ng katarungan na naranasan nila, na naka-frame sa loob ng isang mas malaking pakikibaka sa kosmiko sa pagitan ng mabuti at masama. Ang balangkas na ito ay nagbigay kahulugan sa kanilang pag-iral, pinalakas ang kanilang pangako sa kanilang mga paniniwala at ang kanilang pakiramdam ng pagpili. Ang pagsugpo sa aklat ng Jubilees, ang malapit total na pagkawala nito sa loob ng maraming siglo, ay nagsasalita sa pagiging epektibo ng mga puwersang iyon na hinahangad na kontrolin ang salaysay. Ang mga awtoridad ng Roma, at marahil kahit na ang iba pang mga pangkat ng mga Hudyo na hindi samang-ayon sa mahigpit na interpretasyon ng komunidad ng Qumran sa batas, ay makikita ang libro bilang isang banta. Ang mga radikal na ideya sa lipunan at relihiyon, ang hamon nito sa mga itinatag na kaugalian, ay makikita bilang subversive at potensyal na nakatago. Sa makatuwid, ang pag-iingat ng tinig na ito, ay hindi nakakagulat, ito ay kumakatawan sa isang karaniwang pattern sa buong kasaysayan kung saan ang mga makapangyarihang awtoridad ay naghahangad na kontrolin ang daloy ng impormasyon at sugpuin ang hindi pagsang-ayon sa mga pananaw. Ngunit ang mismong katotohanan ng mga hamon sa muling pagdidiskubre na kumokontrol, na nagpapaalala sa atin na ang katotohanan, gayunpaman inilibing, ay madalas na nakakahanap ng isang paraan upang mabuhay muli. Ang walang katapusang kapangyarihan ng mga pinigilan na teksto na ito ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magbigay ng mga alternatibong pananaw, upang hamanin ang mga nangingibabaw na salaysay, at pilitin tayong suriin muli ang ating pag-unawa sa nakaraan at ang mga puwersa na humuhubog nito. Ang mga fragment na nananatili, kahit na hindi kumpleto, ay patuloy na sumasalamin sa malalim na mga implikasyon para sa aming pag-unawa sa maagang Hudaismo at ang dinamakan ng kapangyarihan at kontrol sa mga sinaunang lipunan. Ang patuloy na pag-aaral ng tekstong ito, ang patuloy na debate na nakapaligid sa mga interpretasyon nito, ay nagpapakita ng walang hanggang pamana ng mapaghamong at komplikadong gawain na ito. Ang mga tanong na itinaas nito,
ang mga posibilidad na iminumungkahi nito patuloy itong hamon sa amin kahit ngayon. Isaalang-alang, halimbawa, ang natatanging pagkakasunod-sunod ng libro. Nag-aalok ang aklat ng Jubilees ng isang iba't ibang timeline kaysa sa isang matatagpuan sa mga account sa Biblia. Ang pagkakaiba-iba na ito ay hindi lamang isang bagay ng mga menor de edad na pagkakaiba-iba. Ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pag-iinterpretasyon ng kasaysayan, isang sinasadyang reshaping ng nakaraan upang maglingkod sa kasalukuyang mga pangangailangan ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang natatanging pagkakasunod-sunod, ang pamayanan ng Qumran ay epektibong lumayo sa kanilang mga sarili sa iba pang mga sekta ng mga Hudyo, pinalakas ang kanilang pakiramdam ng natatanging pagkakakilanlan at banal na inorden na layunin. Ang alternatibong pagkakasunod-sunod na ito ay hindi lamang isang ehersisyo sa kasaysayan, ito ay isang malakas na tool para sa pagtatayo ng isang cohesive narrative, isang salaysay na nagbibigay katwiran sa kanilang mga paniniwala at kasanayan. Nagbigay ito ng isang balangkas para sa pag-unawa sa kanilang lugar sa mundo, ang kanilang kaugnayan sa Diyos, at ang kanilang misyon sa harap ng kahirapan. Isipin ito bilang isang anyo ng rebisyonismo sa kasaysayan, ngunit ang isang malalim na magkasama sa kanilang paniniwala sa relihiyon at samahang panlipunan. Ang muling pagsulat ng kasaysayan na ito ay nagpapahintulot sa kanila na mag-claim ng isang espesyal na linya, isang direktang koneksyon sa mga patriarch, na lalo pang pinalakas ang kanilang pakiramdam ng pagpili at ang kanilang pagkumbinsi na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay inorden ng banal. Ang diin sa taon ng Jubilee, isang panahon ng pagkansela ng utang at muling pamamahagi ng lupa, ay isa pang pangunahing elemento. Ang konsepto na ito, na sentro ng libro, ay nagpapakita ng isang malalim na pag-aalala sa hustisya sa lipunan at pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Ang pamayanan ng Qumran, na tila naninirahan sa isang mahigpit na hierarchical na lipunan, gayunpaman ay ipinahayag ang isang pangitain ng isang mas pantay na pagkakasunod-sunod ng lipunan. Ang pangitain na ito, na ipinahayag sa pamamagitan ng taon ng Jubilee, ay nagtatampok ng mga panloob na tensyon sa loob ng kanilang pamayanan, ang pakikibaka sa pagitan ng kanilang mga mithiin at katotohanan ng kanilang sitwasyon. Iminumungkahi nito na kahit na sa loob ng isang tila nakahiwalay at mahigpit na regulated na grupo, may patuloy na mga debate at talakayan tungkol sa aplikasyon ng kanilang mga prinsipyo sa relihiyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang perpekto ng taon ng Jubilee, kahit na marahil ay hindi ganap na natanto, ay nagsilbing isang malakas na simbolo ng pag-asa, isang paalala ng kanilang pangwakas na mga layunin at isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa kanilang patuloy na pagsunod sa kanilang mga paniniwala. Ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng mga mithiin, kahit na sa harap ng malupit na katotohanan. Bukod dito, ang mga detalyadong regulasyon ng libro tungkol sa ritual na kadalisayan at mga batas sa pagjeta ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng isang natatanging pagkakakilanlan sa isang mundo na kanilang napansin na lalong lumalakas. Ang mga batas na ito ay hindi lamang mga di makatwirang mga patakaran, ang mga ito ay mga mahalagang sangkap ng kanilang pananaw sa mundo, na sumasalamin sa kanilang mga pagkabalisa tungkol sa kontaminasyon at ang kanilang pagnanais na mapanatili ang isang sagradong puwang, kapwa sa pisikal at espiritual. Ang masusing paglalarawan ng mga kasanayan sa ritual at ang mahigpit na mga alituntunin tungkol sa kadalisayan ay nagtatampok ng malalim na pangako ng komunidad sa pagpapanatili ng isang matalim na pagkakaiba sa pagitan ng sagrado at kabastusan. Ang patuloy na pagbabantay na kinakailangan upang sumunod sa mga batas na ito, ang pang-araw-araw na pakikibaka upang mapanatili ang isang estado ng kadalisayan ng ritual, binibigyang diin ang mga hamon na kinakaharap nila sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan at kanilang pananampalataya sa loob ng isang mapusok na kapaligiran. Ang patuloy na pagsusumikap para sa kadalisayan ay nagsasalita din sa isang mas malalim na pagnanasa para sa espiritual na paglilinis, isang pagnanais na makatakas sa napapansin na katiwalian sa labas ng mundo. Ang pagsusumikap para sa kadalisayan ay, sa makatuwid, hindi lamang isang hanay ng mga gawi sa relihiyon, ngunit isang salamin ng kanilang pinakamalalim na pag-asa at takot. Isaalang-alang ang mga pananaw ng Dead Sea Scroll sa kanilang pag-unawa sa hula. Ang kanilang interpretasyon ay hindi isang pasibo na pagtanggap ng mga banal na pahayag, ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan sa mga makahulang teksto, isang pakikipagbuno sa kanilang kahulugan at aplikasyon sa kanilang sariling oras. Nakita nila ang kanilang mga sarili bilang naninirahan sa anino ng mga mahahalagang kaganapan,
Ang pagtatapos ng mga hula na inihula ang parehong paghuhusga at pagtubos. Ang pakiramdam na ito ng pamumuhay sa isang eschatological moment ay malalim na humuhubog sa kanilang pananaw sa mundo at ang kanilang mga aksyon. Ang kanilang masusing pagkopya ng mga teksto sa Biblia, ang kanilang matinding pag-aaral ng banal na kasulatan, lahat ay tumuturo sa isang pamayanan na malalim na namuhunan sa pag-unawa sa paglalahad ng plano ng Diyos. Hindi lamang nila nabasa ang mga hula, nabuhay nila ang mga ito, naghahanap ng mga palatandaan, pagbibigay kahulugan sa mga kaganapan sa pamamagitan ng isang makahulang lens. Ang aktibong pakikipag-ugnayan sa hula ay hindi lamang intelektual, ito ay malalim na personal, na nakakaapekto sa kanilang buhay sa komunal, ang kanilang mga individual na pagpipilian, at ang kanilang pag-unawa sa kanilang lugar sa banal na drama. Ang interpretasyon ng komunidad ng mga hula, na madalas na naiinis at komplikado, ay nagpapakita ng isang mayamang tradisyon ng intelektual, isang sopistikadong pamamaraan ng hermeneutical na lumampas sa pinasimpleng literalismo. Nakipag-away sila sa mga kalabuan, pinagtatalunan ang magkakaibang mga interpretasyon, at hinahangad na makipagkasundo na tila magkasalungat na mga hula. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga makahulang teksto ay isang testamento sa kanilang intelektual na pagkamausisa at ang kanilang walang tigil na pananampalataya sa tunay na tagumpay ng kalooban ng Diyos. Ang kanilang mga makahulang interpretasyon, kahit na marahil ay hindi tinanggap sa buong mundo, ay nag-aalok sa amin ng isang window sa pagiging komplikado ng kanilang pag-iisip sa relihiyon at ang malalim na epekto ng hula sa kanilang buhay. Ang istruktura ng organisasyon ng pamayanan ng Qumran, tulad ng sa mga scroll, ay nararapat ding mas malapit na pagsusuri. Habang ang mga detalye ay nananatiling medyo malabo, ang ebidensya ay nagmumungkahi ng isang hierarchical na lipunan na may natatanging mga tungkulin at responsibilidad. Ang pagkakaroon ng isang guro o isang pinuno, isang figura ng autoridad na nagbigay kahulugan sa banal na kasulatan at ginagabayan ang komunidad, ay maliwanag. Ang masusing samahan ng mga scroll mismo, ang kanilang maingat na pangangalaga at pagkatalog, ay nakikipag-usap sa isang pamayanan na may isang malakas na pakiramdam ng pagkakasunod-sunod at layunin. Ang dibisyon ng labor, ang dalubhasang mga tungkulin sa loob ng pamayanan, lahat ay tumuturo sa isang maingat na nakabalangkas na lipunan, na nagpapatakbo ayon sa itinatag na mga patakaran at pamamaraan. Gayunpaman, ang maliwanag na katigasan na ito ay hindi dapat na mali-mali bilang isang kakulangan ng dinamismo. Ang mga scroll mismo ay nagmumungkahi ng mga panloob na debate, magkakaibang interpretasyon ng banal na kasulatan, at patuloy na mga talakayan tungkol sa aplikasyon ng mga prinsipyo ng relihiyon. Ang pamayanan ay hindi monolithic, ito ay isang buhay, entity ng paghinga, grappling na may panloob na mga tensyon at umuusbong na pag-unawa sa pananampalataya nito. Ang pagsusuri sa istrukturang pang-organisasyon ng komunidad ay nagbibigay daan sa amin upang maunawaan hindi lamang kung paano sila gumana bilang isang lipunan, ngunit kung paano din nila na-navigate ang mga hamon ng pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang pananampalataya sa isang mapusok na kapaligiran. Sa makatuwid, ang kanilang istruktura ng organisasyon ay hindi lamang isang hanay ng mga patakaran at regulasyon, ito ay isang dynamic na sistema na umaangkop sa mga pangangailangan ng komunidad at mga hamon sa kanilang oras. Ang karagdagang pananaliksik sa istruktura ay maaaring magaan ang dinamika ng kapangyarihan, pamumuno, at pagkakaisa ng komunidad sa loob ng kamanghamanghang pangkat na ito. Ang pang-ekonomiyang buhay ng pamayanan ng Qumran, kahit na hindi gaanong malinaw na detalyado sa mga scroll kaysa sa kanilang mga gawi sa relihiyon o istrukturang panlipunan, ay nag-aalok ng karagdagang nakakaintriga na mga paraan ng pagsisiyasat. Maaari nating mas mababa ang ilang mga aspeto mula sa katibayan ng arkeolohiko at mula sa hindi tuwirang mga sanggunian sa loob ng mga teksto mismo. Ang pagkakaroon ng maraming mga pagpapatupad ng agrikultura, mga garapon ng imbakan, at ang mga labi ng iba't ibang mga pananim ay nagmumungkahi ng isang antas ng pagiging sapat sa sarili. Malamang na ang agrikultura ay may mahalagang papel sa kanilang ekonomiya, na nagbibigay ng sustansya para sa komunidad at posibleng bumubuo ng isang labis para sa mga mapagkukunan ng kalakalan o komunal. Ang maingat na samahan ng kanilang mga gawaing pang-agrikultura, na ipinahiwatig ng layout ng pag-areglo at ang mga uri ng mga tool na natuklasan, mga pahiwatig sa isang nakaplanong at mahusay na sistema. Ito ay kaibahan ng matindi sa nomadic lifestyle na laganap sa rehiyon sa oras na yun,
na nagmumungkahi ng isang sinasadyang pagpili upang magtatag ng isang husay, pamayanang agraryo. Gayunpaman, ang pagiging sapat sa sarili ay hindi kinakailangang katumbas sa paghihiwalay. Ang pagkakaroon ng mga na-import na kalakal, kahit na limitado, ay nagmumungkahi ng ilang antas ng pakikipag-ugnay sa labas ng mundo. Ang pakikipag-ugnay na ito, gayunpaman maingat na pinamamahalaan, ay magiging mahalaga para sa pagkuha ng mga materyales na hindi madaling magamit sa agarang paligid. Ang mga scroll mismo ay binabanggit ang iba't ibang mga kalakal, na nagpapahiwatig sa isang posibleng sistema ng pagpapalitan o kalakalan, kahit na ang eksaktong katangian nito ay nananatiling hindi malinaw. Nakikibahagi ba sila sa barter, o lumahok ba sila sa isang mas formal na sistema ng kalakalan? Ang mga ito ay independenteng matipid, o nakasalalay ba sila sa mga panlabas na mapagkukunan para sa ilang mga kalakal? Ang mga katanungang ito ay nananatiling bukas sa debate, na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri ng ebidensya ng arkeolohiko at tekstual. Bukod dito, ang konsepto ng pag-aari ng komunal at ibinahagi ang mga mapagkukunan ay malamang na may mahalagang papel sa ekonomiya ng Qumran. Ang diin sa pamayanan at pagkakapantay-pantay sa kanilang paniniwala sa relihiyon ay nagmumungkahi ng isang sistema kung saan nabawasan ang mga individual na pag-aari, at ang mga mapagkukunan ay ipinamamahagi ayon sa pangangailangan. Ang pamamaraang pangkomunidad na ito, gayunpaman, ay maaaring ipinakita ang sariling mga hamon. Paano nila pinamamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga mapagkukunan? Paano nila tinitiyak ang pantay na pamamahagi? Ang kawalan ng detalyadong mga talaan ng ekonomiya ay nagpapahirap na muling itayo ang kanilang sistemang pang-ekonomiya ng tumpak. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsusuri sa magagamit na ebidensya ang mga labi ng arkeolohiko, ang mga pahiwatig sa tekstual, at ang mas malawak na konteksto ng kasaysayan, maaari naming magsimulang magkasama ng isang mas kumpletong larawan ng kanilang pang-ekonomiyang buhay at ang kaugnayan nito sa kanilang mga istrukturang relihiyoso at panlipunan. Ang interplay sa pagitan ng kanilang mga ideyang relihiyoso at ang kanilang mga kasanayan sa ekonomiya ay nag-aalok ng isang kamanghamanghang pag-aaral sa kaso sa dinamika sa pagitan ng pananampalataya at materyal na buhay. Ang hamon ay nakasalalay sa pag-unawa kung paano naiimpluwensyahan ng dalawang aspeto na ito ang bawat isa, na humuhubog sa natatanging katangian ng pamayanan ng Qumran. Ang karagdagang pananaliksik sa mga diskarte sa agrikultura, mga network ng kalakalan, at mga diskarte sa pamamahala ng mapagkukunan ng komunidad ay walang alinlangan na magbubunga ng karagdagang mga pananaw sa nakakaintriga na aspeto ng kanilang pag-iral. Mas malalim tayo sa nakakaintriga na aspeto ng pamamahala ng mapagkukunan sa loob ng pamayanan ng Qumran. Ang kanilang maliwanag na pagiging sapat sa sarili, habang kahanga-hanga, ay nagtataas ng maraming mga katanungan kaysa sa sagot nito. Isaalang-alang ang mga diskarte sa agrikultura na ginagamit. Ang mga tool na on-earth ay nagmumungkahi ng isang sopistikadong pag-unawa sa pamamahala ng patubig at lupa, mahalaga para sa pag-maximize ng mga ani sa isang semi-arid na kapaligiran. Ngunit anong mga tiyak na pananim ang kanilang nililinang? Pangunahing nakatuon ba sila sa pagsasaka ng subsistence, o gumawa ba sila ng labis na pananim para sa kalakalan o imbakan? Ang pagkakaroon ng mga pasilidad ng imbakan sa loob ng mga pahiwatig sa pag-areglo sa huli, na nagmumungkahi ng isang antas ng pananaw at pagpaplano sa kanilang mga kasanayan sa agrikultura. Ang pagsusuri sa pollen at halaman ay nananatiling mula sa site ay maaaring magbunyag ng isang mas tumpak na larawan ng kanilang output ng agrikultura at ang potensyal nito para sa labis na paggawa. Ang limitadong katibayan ng mga na-import na kalakal ay nagbabala rin ng mas malapit na pagsusuri. Anong mga tukoy na item ang na-import? Ang mga mamahaling kalakal na ito, mahahalagang materyales, o pareho. Ang likas na katangian ng mga pag-import na ito ay maaaring magaan ang kanilang mga network ng kalakalan at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na komunidad. Aktibo ba silang hinahanap ang mga kalakal na ito, o nakuha ba sila sa pamamagitan ng mga oportunidad na palitan? Ang pag-unawa sa mga ruta ng kalakalan at mga kalakal na ipinagpapalit ay magbibigay ng isang mahalagang piraso ng palaisipan sa pag-unawa sa kanilang pagsasama sa ekonomiya sa loob ng mas malawak na konteksto ng rehiyon. Nahiwalay ba sila, tulad ng maaaring iminumungkahi ng kanilang liblib na lokasyon, o bahagi ba sila ng isang mas malaki, mas komplikadong network ng ekonomiya?
Ang sagot ay malamang na namamalagi sa isang lugar sa pagitan isang maingat na pinamamahalaang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, binabalanse ang pagsalig sa sarili na may pangangailangan na makuha ang ilang mahahalagang kalakal. Ang aspeto ng komunal ng kanilang ekonomiya ay nagtatanghal ng isang partikular na mapaghamong lugar ng pag-aaral. Ang kawalan ng individual na akumulasyon ng kayamanan, tulad ng iminungkahi ng kakulangan ng masalimuot na mga tirahan o personal na pag-aari, ay tumuturo sa isang sistema ng ibinahaging mga mapagkukunan at kolektibong responsibilidad. Gayunpaman, ang sistemang ito ay dapat magkaroon ng mga mekanismo para sa paglutas ng mga salungatan at pagtiyak ng pantay na pamamahagi. Ang mga pagpapasya tungkol sa paglalaan ng mapagkukunan na ginawa ng isang konseho ng mga matatanda, o mayroon bang mas demokratikong proseso? Mayroon ba silang anumang anyo ng pag-iingat ng record, kahit na walang kabuluhan, upang subaybayan ang pagkakaroon at pamamahagi? Ang pagsisiyasat ng mga istrukturang panlipunan at pamamahala sa loob ng pamayanan ay mahalaga upang maunawaan kung paano gumana ang sistemang pang-ekonomiyang ito sa pagsasagawa. Mayroon ba silang isang sistema ng paggawa ng komunal, na may mga gawain na itinalaga alinsunod sa mga individual na kasanayan at kakayahan? Paano nila pinasisigla ang pakikilahok at pinigilan ang libreng pagsakay sa loob ng komunidad? Ito ang mga komplikadong katanungan na nangangailangan ng mga diskarte sa interdisciplinary, pinagsasama ang mga natuklasan sa arkeolohiko na may mga pananaw sa sosyolohikal at antropolohikal. Ang mga scroll sa kanilang sarili, habang nag-aalok ng mga sulyap sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon, ay nananatiling tahimik sa mga detalye ng kanilang pang-ekonomiyang samahan. Ang katahimikan na ito, gayunpaman, ay mismong kaalaman, marahil ay sumasalamin sa isang diin sa kultura sa pamayanan kaysa sa individual na pakinabang. Ang hamon ay nananatili sa muling pagtatayo ng isang detalyadong larawan ng kanilang pang-ekonomiyang buhay mula sa mga nasirang ebidensya na magagamit. Ang mga potensyal na gantimpala, gayunpaman, ay napakalawak, isang mas malinaw na pag-unawa sa isang natatanging eksperimento sa lipunan at pang-ekonomiya sa sinaunang mundo. Mas malalim tayo sa mga potensyal na pamamaraan ng paglalaan ng mapagkukunan sa loob ng tila egalitarian society na ito. Ang kawalan ng labis na mga palatandaan ng hierarchy ay hindi kinakailangang katumbas sa isang ganap na hindi nakaayos na sistema. Isaalang-alang ang posibilidad ng isang umiikot na sistema ng pamumuno, marahil ay nakatali sa mga tiyak na pana-panahong gawain o mga kaganapan sa siklo ng buhay. Isipin ng isang konseho ng mga matatanda, hindi humahawak ng permanenteng kapangyarihan, ngunit kumikilos bilang mga tagapayo at arbitrator sa mga kritikal na panahon, tulad ng pag-aani o hindi pagkakaunawaan sa pamamahagi ng mapagkukunan. Ang kanilang mga pagpapasya ay maaaring batay sa tradisyon, pagsang-ayon, o kahit na isang mas formal na sistema ng pagboto, kahit na ang katibayan para sa naturang sistema ay maaaring napakahirap na mabuksan. Maaari kaming maghanap ng mga pahiwatig sa pag-aayos ng mga tirahan, ang pagkakaroon ng anumang mga istrukturang pangkomunidad tulad ng mga lugar ng pagpupulong o mga pasilidad sa pag-iimbak, o kahit na banayad na mga pagkakaiba-iba sa mga libingan na maaaring magmungkahi ng iba't ibang mga tungkulin sa lipunan o antas ng paggalang sa loob ng komunidad. Ang isyu ng paglutas ng salungatan ay pantay na mahalaga. Ang isang lipunan ng komunal, kahit na isang tila magkakasundo, ay dapat magkaroon ng mga mekanismo para sa pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga mapagkukunan, lupain, o panlipunang katayuan. Ginamit ba nila ang pamamagitan, arbitrasyon, o kahit na ilang anyo ng resolusyon sa ritual na salungatan? Ang pagkakaroon ng anumang mga tiyak na artifact, simbolikong mga bagay, o kahit na ang layout ng pag-areglo mismo ay maaaring mag-alok ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga pamamaraan. Halimbawa, ang spatial na pag-aayos ng mga tirahan ay maaaring magbunyag ng mga pattern ng pakikipag-ugnayan sa lipunan at mga potensyal na lugar ng salungatan. Ang ilang mga pamilya o grupo ay magkasama, o mayroong isang sadyang pagtatangka kahit na pamamahagi upang mabawasan ang alitan. Bukod dito, isaalang-alang ang papel ng paniniwala sa relihiyon sa paghubog ng kanilang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga scroll, habang hindi malinaw na naglalarawan ng mga prinsipyong pang-ekonomiya, ay maaaring maglaman ng metaphorical o simbolikong mga sanggunian na nagpapagaan sa kanilang mga halaga at prioridad. Binibigyang diin ba ng kanilang paniniwala sa relihiyon ang kooperasyon, pagbabahagi, at responsibilidad sa komunal,
na nagpapatibay sa sistemang pang-ekonomiya. O isinama nila ang mga elemento ng ritual o sakripisyo na nakakaimpluwensya sa pamamahala ng mapagkukunan. Ang isang maingat na pagsusuri ng mga relihiyosong teksto, na sinamahan ng isang pag-unawa sa kanilang materyal na kultura, ay maaaring magbunyag ng isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng kanilang mga espiritual na paniniwala at kanilang mga kasanayan sa ekonomiya. Ang iconography na inilalarawan sa mga artifact ay maaaring partikular na magbubunyag, marahil ay nagpapahiwatig sa mga istrukturang panlipunan, mga aktibidad sa pang-ekonomiya, o kahit na mga tiyak na ritual na may kaugnayan sa pamamahala ng mapagkukunan. Kailangan din nating isaalang-alang ang pagpapanatili ng kanilang pang-ekonomiyang modelo. Paano nila pinamamahalaan ang pag-ubos ng mapagkukunan? Nagsasanay ba sila ng anumang anyo ng napapanatiling agrikultura o pamamahala ng mapagkukunan? Ang ebidensya ay maaaring magsinungaling sa mga diskarte sa agrikultura na ginagamit, ang mga uri ng mga pananim na nilinang, at ang pagkakaroon ng anumang mga sistema ng patubig. Mayroon ba silang isang sistema ng pag-ikot ng ani, mga panahon ng pagbagsak, o iba pang mga pamamaraan upang matiyak ang pangmatagalang produktibo? Ang pag-unawa sa kanilang mga kasanayan sa agrikultura ay mahalaga sa pag-unawa sa pangmatagalang posibilidad ng kanilang sistemang pang-ekonomiya. Nagawa ba nilang umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon sa kapaligiran o mahina ba sila sa mga panlabas na shocks? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay maaaring mag-alok ng mahalagang pananaw sa pagiging matatag at pagpapanatili ng kanilang komunal na paraan ng pamumuhay. Ang pag-aaral ng kanilang kapaligiran, mga mapagkukunan nito, at ang kanilang pakikipag-ugnay dito ay mahalaga upang lubos na maunawaan ang kanilang pang-ekonomiyang modelo. Mas malalim tayo sa potensyal na epekto ng mga panlabas na kadahilanan sa kanilang ekonomiya. Nakikipag-ugnay ba sila sa ibang mga pamayanan? Kung gayon, anong mga kalakal ang ipinalitan nila, at ano ang likas na katangian ng kanilang mga relasyon sa kalakalan? Ang pagkakaroon ng mga kakaibang materyales o artifact sa pag-areglo ay maaaring magpahiwatig ng mga malalayong network ng kalakalan. Ang pagsusuri sa mga na-import na kalakal na ito ay maaaring magbunyag ng lawak ng kanilang mga pakikipag-ugnay sa mas malawak na mundo at ang potensyal na impluwensya ng mga panlabas na merkado sa kanilang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga ugnayang pangkalakal na ito ay kapwa kapakipakinabang, o lumikha ba sila ng mga dependencies o kawalan ng timbang? Mayroon ba silang anumang anyo ng sistema ng pera o bartering? Ang kawalan o pagkakaroon ng mga pamantayang timbang at mga hakbang ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa pagiging sopistikado ng kanilang mga kasanayan sa kalakalan. Isaalang-alang din ang potensyal na epekto ng pagbabago ng klima o mga sakuna sa kapaligiran. Nagawa ba nilang umangkop sa pagbabago bago sa pag-ulan o iba pang mga pagbabago sa kapaligiran? Ang katibayan ng paglaban sa tagtuyot sa kanilang mga pananim o sopistikadong mga sistema ng pamamahala ng tubig ay maaaring magmungkahi ng isang kamanghamanghang kakayahang pagtagumpayan ang mga hamon sa kapaligiran. Sa kabaligtaran, ang kawalan ng naturang mga pagbagay ay maaaring magpahiwatig ng kahinaan sa mga shock sa kapaligiran at isang potensyal na paliwanag para sa anumang mga paglilipat ng lipunan o pagtanggi na sinusunod sa record ng arkeolohiko. Ang pagsusuri ng mga sample ng pollen, sediment cores, at iba pang mga proxies sa kapaligiran ay makakatulong sa muling pagbuo ng mga nakaraang kondisyon ng klima at ang kanilang potensyal na epekto sa ekonomiya ng komunidad. Sa wakas, huwag nating pansinin ang potensyal na impluwensya ng makabagong teknolohiya. Bumuo ba sila ng anumang mga bagong tool o pamamaraan na nagpabuti ng kanilang kahusayan sa agrikultura, konstruksyon, o iba pang mga pang-ekonomiyang aktibidad? Ang pagkakaroon ng mga advanced na tool o mga diskarte sa pagmamanupaktura ay maaaring magpahiwatig ng isang mas mataas na antas ng pagiging sopistikado ng teknolohikal at isang mas produktibong ekonomiya. Kailangan nating maingat na suriin ang mga artifact na natuklasan, binibigyang pansin ang kanilang likhang sining, materyales, at pag-andar. Ang anumang mga palatandaan ng pagsulong sa teknolohikal ay maaaring magpahiwatig ng isang pabago-bago at umuusbong na sistemang pang-ekonomiya. Ang ebolusyon ng kanilang mga tool at pamamaraan sa paglipas ng panahon ay maaaring magbunyag ng mga pattern ng pagbabago at pagbagay, karagdagang pagyamanin ang aming pag-unawa sa kanilang mga diskarte sa pang-ekonomiya at pagiging matatag. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng interplay ng mga salik na ito panloob ng mga istrukturang panlipunan, paniniwala sa relihiyon,
mga kondisyon sa kapaligiran, panlabas na kalakalan, at makabagong teknolohiya maaari tayong magtayo ng isang mas comprehensive at nuanced na pag-unawa sa kamanghamanghang lipunang pangkomunidad at mga kasanayang pang-ekonomiya. Kung mas malulutas natin ang pagiging komplikado ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ang mas mahusay na kagamitan ay upang pahalagahan ang kanilang talino sa paglikha at kakayahang umangkop. Kaya, ano ang iba pang mga makabagong pamamaraan na maaari nating gamitin upang higit na may unlock ang mga lihim ng sinaunang ekonomiya? Hinihikayat ko kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan sinisiyasat namin ang kamanghamanghang mundo ng kanilang mga istrukturang panlipunan, at sumali sa talakayan sa mga komento sa ibaba. Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.